Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw Pilipinas! Nasa ang sulok ka man ng bansa, kasama ka sa aming misyon, ang ibahagi ang good news. Sa programang hindi lang basta balita ang hatid, kundi mga kwentong punuri ng pag-asa, inspirasyon at mahalagang kaalaman. Live tayo sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako po si Rovic Manuel at ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating The Better News ngayong araw, 18 million pesos old age sustenance allowance para sa 3,000 retiradong guro sa Maynila, ipinamahagi na. Siyam na resolusyon kontra sa mataas na presyo ng petrolyo, ipinasa ng Baguio City Council. Mobile app para sa mas mabilis na paghahanap ng nawawalang mga alagang hayop, ibinahagi ng isang veterinaryo online. Bacolod Mascara Festival dancers muling nagtanghal sa Hong Kong para sa Chinese New Year Parade. Gilas Pilipinas, sinimulan ng 10 araw na ensayo para sa FIBA Asian Qualifiers Window 2. At Chris Aquino, nagdiwang ng 55th birthday kasama ang mga anak at malalapit na kaibigan. Sa ating unang The Better News ngayong araw, maganda ang pasok ng Chinese New Year para sa 3,000 retiradong teachers na makatatanggap ng 6,000 pisong total allowance o katumbas ng 500 piso bawat buwan noong 2025. Alinsunod dito sa Manila City Ordinance No. 7977 na siyang nagmamandato sa release ng 18 million pesos na halaga ng Old Age Sustenance Allowance na siya ring tumapos sa cash delay na matagal ding ininda ng mga guro. Ayon kay Manila Mayor Isko Moreno Domagoso, hakbang ito ng pamahalaang lungsod bilang pagkilala at pagpapahalaga sa serbisyong inialay nila para ihanda ang kabataan tungo sa mas magandang kinabukasan. Maaaring makuha ang allowance hanggang February 20. Dako naman tayo sa City of Pines. Paspasa na ang mga hakbang ng Baguio City Council para tugunan ang banta ng tumataas na presyo ng produktong petrolyo sa kanilang lungsod. Kabilang na dito ang pagpasa sa ilang resolusyon na layong tiyakin na patas at naaayon ang serbisyong matatanggap ng mga residente sa kabila ng mataas na presyo. Ang mga detalye sa report ni Arnold Herrera. Lalong pinaigting ng Baguio City Council ang pagbabantay laban sa banta ng mataas na presyo ng produktong petrolyo sa lungsod. Nakaangkla ito sa siyam na ipinasang resolusyon na layong protektahan ng mga mamimili at lokal na negosyo sa tulong ng mahigpit na pagbabantay at pagsusulong ng malinaw na presyuhan sa merkado. Ito'y sa harap ng naobserbahang malaking pagkakaiba sa halaga ng gasolina at diesel sa Baguio kumpara sa mga karatig nitong probinsya. Alinsunod sa mga nilagdaang resolusyon, magsasagawa na ng regular pump inspections at calibration check sa mga gasolinahan, gayon din ang planong pagtatag ng Price Monitoring Task Force na siyang nakatoka sa buwanang price inspections. Samantala, pinag-aaralan din ng konseho ang pagtatayo ng kanilang fuel depot sa tulong at pagkonsulta sa Energy Department at Philippine Competition Commission. Ayon naman sa DOE, bahagyang mas mataas ang presyo ng langis sa Baguio dahil sa supply at karagdagang logistical demand at expenses. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ngayong Semana Santa, isinusulong ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP ang kakaibang uri ng fasting, hindi sa pagkain kundi sa paggamit ng social media. Kung saan sa panahon ng pag-usbong na teknolohiya, isa ang digital media sa nagiging sanhi ng pagka-distract ng mga tao sa iba't ibang bagay. Ang mungkahi ng simbahan para sa matagumpay na digital fasting, alamin sa report ni James Galange. Ngayong panahon ng Kwaresma, isa sa mga bagay na naisipan nawagan ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP ang mag-fasting, hindi sa nakasanayang pagkain kundi sa paggamit ng social media.
Bagamat malaking tulong ang teknolohiya, nakikita pa rin ito ng simbahan bilang isa sa mga dahilan ng distraction ng mga tao mula sa iba't ibang mga bagay na siya nakapagpapahinaan nila ng relasyon sa Diyos. Ayon sa CBCP, makatutulong ang digital media fasting upang maibalik ang balanse sa buhay ng isang tao at magpaalala na ang teknolohiya ay dapat magsilbi sa tao at hindi mangibaba o kumontrol dito. Kaya naman nagbigay ang simbahan ng ilan sa mga paraan para ma-practice ang naturang digital fasting. Una, ugaling iwasan ang paggamit agad ng gadgets bago matulog o paggising sa umaga. Limitahan ang paggamit ito araw-araw tumanap na ibang gawain para malayo sa gadgets gaya ng pagdarasal, pagbabasa ng libro o di naman kayo makipag-usap sa kapwa. Ang fasting ay isang uri ng tradisyon ng simbahang Katolika o kung tawagin ay abstinence, kung saan paraan ng pagsasakripisyo ng isang tao para magdilay tuwing panahon ng Kwaresma, gaya na nakagawi ang pag-iwas sa pagkain ng baboy at marami pang iba. Habang ang Kwaresma naman ay tatagal hanggang sa 2 ng Abril bago pumasok ang simbahan, sa Pasko naman ang muling pagkabuhay. Para sa DZRH TV, ito si James Galangi, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. The better news naman para sa mga fur parent dahil sa isang mobile application ang sinasabing magpapabilis sa paghahanap ng ating mga nawawalang alagang hayop. Kung ano nga bang itong tinatawag na post match? Alamin sa report ni Mili Borja. Isang veterinaryo ang nagpaalala sa mga pet owner ng isang simpleng paraan upang mas mapabilis na mahanap ang kanilang mga nawawalang alaga sa pamamagitan ng isang mobile application. Ipinaliwanag ni Roxanne Ignacio ang benepisyo ng Post Match, isang libreng app na tumutulong sa mga pet owner na mahanap ang kanilang mga alaga kapag ito ay nawawala. Ayon kay Ignacio, maaaring i-register ng mga may-ari ang kanilang mga alaga sa app o sa website nito. Kapag may mga nawawalang pet, agad na makakapag-post ng alert ang owner sa platform na otomatikong ipapadala sa mga user na malapit sa lugar. Ipinaliwanag niya na lahat ng mga registered na alaga sa system ay nakatatanggap ng otomatikong notifikasyon kapag may naitalang missing o found na pet sa kanilang area. Kapag may nakakita sa alaga at sinuri ng app, agad lalabas ang mga detalye nito at otomatikong ipapadala sa owner ang impormasyon at huling lokasyon. Dagdag pa ni Ignacio, dahil sa mas mabilis na alert system, mas maraming tao ang makakaalam na may nawawalang alaga na nagpapataas ng tsansa na ito ay agad na matagpuan. Binigyan din ng veterinaryo na ang responsableng pag-alaga ng hayop ay higit pa sa pagpapabakuna at pagde-deworm. Mahalaga rin aniya ang pagkakaroon ng identifikasyon at digital registration ng mga alaga bilang dagdag na proteksyon at para masigurong makakauwi sila ng ligtas. Samantala, inilalarawan ng Post Match ang kanilang sarili bilang isang real-time pet locator na nagpapadala ng notifikasyon sa mga user kapag may nawawalang alaga sa kanilang lugar. Kailangan lamang i-register ng owner ang kanilang pet at mag-post ng alert kapag ito ay nawala upang maipaalam agad sa komunidad. Bukod sa mga ganitong uri ng application, binanggit din na maaaring gumamit ng mga Bluetooth tracker o AirTag na ikinakabit sa kwelyong suot ng alaga. Ang mga ito ay nakakonekta sa mobile application na tumutulong sa owner na masubaybayan ang lokasyon ng kanilang pet. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala sa iba pang balita, lumagda naman sa isang Memorandum of Agreement o MOA ang Department of Agriculture at Department of Tourism na palakasin ang turismo ng Pilipinas. Ito ay sa pamamagitan ng pagpapalawak ng mga destinasyon sa farm tourism, pagtataguyod ng pagkain Pinoy at mas pinaigting na tourism planning. Ang mga detalye sa report na ito. Nagsanib-puwersa ang Department of Tourism o DOT at ang Department of Agriculture o DA para palakasin ang turismo ng Pilipinas. Sa nilagdaang Memorandum of Agreement o MOA ng dalawang kagawaran, layunin nitong baguhin ang farm tourism at higpitan ang ugnayan sa pagitan ng food production at lumalawak na travel industry. Isa ring tinitiyak sa kasunduan ang paghahanay ng mga programa pagdating sa infrastruktura, promosyon upang mapanatili ang Pilipinas sa nangungunang destinasyon ng pagkain at gastronomy sa Asia. Dito, makikipag-ugnayan ng mga ahensya sa pagpapalawak ng destinasyon ng turismo sa sakahan, itaguyod ang pagkain Pinoy at isama sa priority plans ng tourism ang sektor ng agrikultura. Pangunahing tampok dito ay ang farm-to-market roads sa mga circuit ng turismo sa ilalim ng programang Tourism Road Infrastructure. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Muling nagtanghal sa Chinese New Year Night Parade sa Hong Kong ang ipinagmamalaking Mascara Festival Dancers ng Bacolod. Aabot sa 40 dancers ang nag-perform mula sa Barangay Tangub kung saan sagot na ng Hong Kong Tourism Board ang kanilang travel at accommodation expenses. Ang buong detalye sa report ni Dustin Bayog. Nagtanghal ang mga mananayo ng Mascara Festival ng Bacolod City sa 2026 Cathay International Chinese New Year Night Parade sa Hong Kong kagabi. Inatawan nilang bansa at probinsya sa ikalawang pagkakataon bilang international performing group sa taon ng pagsalubong ng Chinese New Year. Sila ay naimbitahan ng Hong Kong Tourism Board sa sinagot nilang kanilang travel at accommodation expenses habang sinalo ng pamahalaan ng kanilang allowance at logistical support. Aabot sa 40 dancers mula sa Barangay Tangub ang nagtanghal sa night parade kung saan sumentro sa pagsalubong sa Year of the Fires ang parada na sumisimbolo ng kalakasan at tagumpay. Sa naturang parada, ipinida nila ang mga makukulay na maskara na sa sentro naman ng piyesta ng Bukidnon kung saan damang kasiyahan, pasasalamat at kultura ng naturang probinsya. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng basketball, puspusa na ang paghahanda ng Gilas Pilipinas para sa pagsabak ng mga ito sa FIBA Asian Qualifiers Window 2. Unang makakaharap ng Nationals ang New Zealand ngayong Pebrero, na susundan ng laban kontra Australia sa unang araw naman ng Marso. Basta sa Balitang Sports, ihatid yan ni Matchpoint Mili Borja. Sinimulan na ng Gilas Pilipinas ang 10 araw na training camp nito bilang paghahanda sa ikalawang window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Ayon kay Gilas head coach Tim Cone, may ilang pagbabago sa lineup ng national team, kabilang na ang pagdagdag kay Justin Balgasar sa pool ng manlalaro. Dumalo sa ensayo si Baltazar na naglalaro para sa Converge at may average na 14.8 points at 14.2 rebounds. Inaasahan siyang tumulong sa frontline sa kawalan ni Kai Soto at Quentin Meloria Brown. Ipinaliwanag ni Cone na pinili ni Meloria Brown na huwag munang sumali sa national team, habang si Soto ay kababalik pa lang mula sa injury at may nakatakdang salihang torneo sa Japan. Sa unang araw ng training, dumalo rin sina Justin Brownlee, John Fajardo, Scottie Thompson, Calvin Octana, CJ Perez, Chris Newsom, RJ Abarientos at Troy Rosario. Makakaharap ng Gilas Pilipinas ang New Zealand sa February 26 at ang Australia naman sa March 1. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kasabay ng Valentine's Day, ipinagdiwang din ni Queen of All Media, Kris Aquino, ang kanyang 55th birthday. And speaking of something to celebrate, magiging daddy ulit ang K-drama star na si Lee Seung-gi. Yan at iba pang the better news sa mundo ng showbiz, tutukan sa report na ito. Kasama ang kanyang mga anak na sina Josh at Bimby, gayon din ang ilang malalapit na kaibigan, sinalubong ni Queen of All Media Kris Aquino ang kanyang 55th birthday noong Araw ng Mga Puso. Sa kanyang kaarawan, masaya rin ang longtime glam team ni Chrissy na sina RB Chanco at Jonathan Velasco na muling maayusan ng TV host. Habang present din dito si King of Talk Boy Abunda. Maugunita na noong nakaraang linggo lang nang ma-discharge sa ospital si Kris matapos ang 6 na linggong pananatili roon kung saan sumailalim rin ito sa isang minor surgery. Samantala sa iba pang balita, bago ang kanyang first birthday sa Mayo, bininyagan na ang first baby ni Megan Yang at Michael Daez na si Leon. Singa na aktres at former beauty queen, ang bilis ng panahon at nakakatayo na rin on his own ang kanilang baby boy. And speaking of baby, magkaka-baby number 2 na nga ang South Korean stars na sina Lee Seung-gi at Lee Da-in. Ayon sa agency ng My Girlfriend is a Gumiho star, nasa ika-5 buwan na ng kanyang pagbubuntis ang aktres. Kung matatandaan, April taong 2023 nang magpalitan ng matamis na ideo ang dalawa, habang sa sumunod na taon isinilang ang kanilang baby girl. Para sa DZRH TV, ito po ang Showbiz Angel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At dyan na po nagtatapos ang aming paghahatid ng mga balitang siguradong pampagaan ng pakiramdam, pampaganda ng araw at pampasigla ng inyong buhay. Magsama-sama muli tayo bukas para sa panibagong hanay ng mga kwentong hindi lang basta good news, kundi the better news. Para naman sa ating mga viewer online, huwag kalilimutang mag-comment ng inyong feel-good stories sapagkat ang maliit na kwento ngayon, maaaring maging malaking inspirasyon bukas. Ito
ang The Better News. Ako si Rovic Manuel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.